Tanghaling tapat noong ika-25 ng Agosto, taong kasalukuyan. Tulong! Nakita ko na po yung ulo niya nakagano na sa bintana. Laylay na po. Paglabas ko po ng bahay kasi iikot pa po ako ng pintuan sa kabila para makalabas. Picturean nyo! Isang kaguluhan ang naganap sa Sitio 6, Barangay Katmon, lungsod ng Malabon. Sige na! Oy! Sa video ito, makikita ang pagkuyog ng mga residente sa isang babae. Sige na! Nalaglag lang ka. Naksak mo, hindi mo alam. Ilang kayo dito? Ginawa mo pa yung matanda, wala ka na paglaban yung matanda. Mula sa labas ng isang bahay, makikita ang kurtina ng isang kwarto na may bahid ng dugo. Nang pasukin ng mga residente ang silid, isang agaw buhay na matandang lalaki ang kanilang nadatnan. Dito po kasi nakahiga yung biktima natin at the same time dito yung papag niya. Kasi bedridden na rin yung biktima natin. Sino ang lalaking sugatan at ano ang kaugnayan niya sa babaeng kinuyog ng mga residente? Hindi na nakakatayo yan eh. Hindi na nakakatayo ko yan eh. Kaya nga eh. Ayaw namin niya, Gol. Walang alam, sinasahan. Sila ulo yan. Nakakayawa. Isang sigawang narinig ng mga residente ng Sitio 6 sa Barangay Katmon, Malabon City. Tanghaling tapat noong ika-25 ng Agosto. Nagmula ang sigaw sa kwarto ng isa nilang kapitbahay. So may konting kaguluhan. So after noon, nagpunta na yung mga kapitbahay, yung mga kapamilya. Pinasok ng mga kapitbahay at ng ilang kaanak ang nasabing kwarto. Dito na tumambad sa kanila ang isang matandang lalaki na duguan at agaw buhay. Tulong! Tawag kayo! Tawag kayo! Tawag kayo ng ambulansya! Tay! Tay! Tumingi pa si tatay eh! Tulong! Tulong! Tay! Tay! Tulong! Tay! Tay! Dilat mo yung mata mo, Tay! Dilat mo yung mata mo, Tay! Tay! Sige na, Tay! Gumising ka! Tay! Sandy! Gumising ka! Mga kapitbahay! Tawag kayo ng ambulansya, doktor! Tulong! Tay! Sige na, Tay! Gumising ka! Tay! Tay! Babalik na sa bintana. Kasi nakaupo lang niya sa harap ng bintana niya. Tapos laylay na po yung katawan niya. Agad dinala ang lalaki sa pagamutan. No pulse. Just do the CPR. Pero sa kasamaang palad, tuluyan siyang binawian ng buhay. Kinilala ang biktima na si Joel Tud, 68 taong gulang na kilalang manghihilot sa lugar. Tay! Isa rin siyang person with disability o PWD. Kasi ang papa ko hindi pa ayaw niya pamamatay, lumalaban siya sa sakit eh. Lahat na ng ginawa namin para lang tumbagal ang buhay niya. Lumalaban siya sa sakit niya. Sa medico legal na inilabas ng Malabon City Police, 2 saksak sa likod ang naging sanhi ng pagkamatay ni Joel. Sino ang nasa likod ng pananaksak sa kanya? Dead on arrival ang 68 taong gulang na si Joel Tud nang dalhin siya sa ospital sa Malabon City. Ayon sa medical certificate na inilabas ng Forensic Unit ng Northern Police District, 2 saksak sa likod ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima.
Gumuho ang mundo ni Mary Jane at ng kanilang pamilya dahil sa sinapit ng ama. Malungkot po. Sa pagkawala, hindi pa namin matanggap eh. Kinuha agad yung buhay niya eh. Paano sinapit ng biktima ang malagim na krimen? Kwento ng anak ni Joel na si Mary Jane, dating driver ang kanilang ama. Kaya pa? Kaya pa? Sige, tulog ka lang dyan. Gisingin kita pag pagod na ako. Sa San Simon, palit na tayo. Sige, sige. Pero habang nagmamaneho ng sasakyan noong taong 1973 na aksidente si Joel. Na-aksidente po siya. Kaya yung paa niya, hindi na ano na po siya. Yung paa niya hindi na po makakalakad. Dahil sa aksidente, naparalisa ang kalahating katawan ni Joel. Tay,